Hello po mga tambay, magandang gabi po, umaga, tanghali po o madaling araw po. Saan man tayo sa sulok po ng mundo. Kamusta po mga katambay? Muli po si Katambay Manong po. Nagkukomento po sa inyo muli dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin itong mga balita po sa mainstream media mga katambay. Di po ba na-vlog na po natin na talagang pinagpaplanuhan po nila di umano na ba-disqualified po ang Pastor Kibuloy sa kanyang pagtakbo bilang senador sa ating bansa. Ito po, mga katambay, talaga po palang ginagawa nila ng paraan. Mismo ang gobyerno na ngayon ang talagang nagsusulong po at pati po ang mga kaso po na nasa korte na ay binubuksan din po at lalong-lalo po ang nagpapaka Supreme Court po yata o pinagpapaka justice po o isang nagpapaka-abogado po ng korte di umano ang Senadora Risa Hontiveros. Dadali na naman po niya at bubuksan na naman po sa kanyang komite ang mga issue po ng Pastor Kibuloy dahil ito po ay nasa korte na po ito. Usapin na po sa korte pero ang Risa Hontiveros dahil nga po kailangan po talaga nila ng na pabagsakin ang Pastor Kibuloy, bubuksan muli. Pero ito, sa kabila naman, idadagdag natin, ang DOJ naman po, mga katambay. Ang DOJ naman po ay minamadali naman po na mapunta na po ang Pastor Kibuloy dahil alam po natin na meron din po yata siyang sasaguting mga kaso po sa Amerika. Kaya po minamadali naman at talagang parang nagpaparinig na po sa Amerika na madaliin nila na kunin o sinasabing extradition request. Mag-request na sila sa Pilipinas para po makuha nila ang Kibuloy mga katambay. Ito po, pakinggan po natin, unahin po natin ang napakagaling na senadora na nagpapaka Chief Justice o di umano mga katambay. Napakagaling, nasa korte na. Bukas na bukas pa sa kanya ang mga issue ni Kibuloy. Ayaw talagang tantanan. Dinig namin sa kay Apollo Kibuloy sa Miyerkules 23 nitong Oktubre, higit kalahating taon mula nung kami nag-suspend sa oras ng alas 10 ng umaga. Salamat. First question, Ansel. Bang pinayagan na si Pastor Kibuloy ng korte na mag-attend sa Senate hearing? Susulat po ulit ang komite sa korte para tulad ng sa ibang mga resource persons na nasa kustodiya ng korte o di kaya ng law enforcement ay mahingi yung permiso nila na padaluhin siya dito sa hearing. Ano ba yung inaasahang mangyayari sa hearing? Maghaharap sila ng mga witnesses against yung mga complainant? Yes. May ilan po sa mga victim survivors na nakapagtestigo na haharap at may mga bago pa kaming mga victim survivors na hahabulin din ang kahit kapirasong hustisya doon man lang sa paraan ng pag-confront sa dati nilang leader. Mga ilan po yung mga bago na Hindi ko pa masabi yung exact number pero over the past 7 months na nag-suspend kami, may mga nag-reach out din sa opisina ko at sa aming komite dahil nasubaybayan din nila yung mga naunang mga pagdinig at nasubaybayan nila yung pagtestigo ng mga kapwa nilang victim survivors. O yan po, si Risa Hontiveros talagang nasa korte na. Sunod naman po natin yung isang issue po. Ito po, DOJ naman po ang talagang ang nagbalita po para po sa sinasabi pong request na extradition request po laban po kay Kibuloy. Dante, paanong magiging hamon ng pagtakbo ni Kibuloy? Magandang gabi, Monica. Sinabi ni Department of Justice o DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, kapag nahalal kasi Monica si Kibuloy bilang isang senador ay magkakaroon na anya ito ng proteksyon bilang isang mambabatas.
Itinuturing ng Department of Justice o DOJ na pangungutya sa electoral process o demokrasya sa bansa ang paghahain ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy ng kandidatura bilang senador. Si Kibuloy ay nahaharap sa patong-patong na kasong kriminal sa Pilipinas. Dagdag pa ni Asek Labano, hamon na rin ito ngayon sa United States government na hilingin ang agarang extradition para mailipat sa Amerika si Kibuloy. Itong pag-file niya ng Certificate of Candidacy or Senate is a dare to the government to do something fast. Kasi if the time comes at sakaling mahalal siya bilang isang senador, then he will have some sort of protection already. Sa panig naman ng pamahalaan ng Pilipinas ay gagawa na din ang hakbang kaugnay sa posibleng extradition. Naniniwala ang DOJ dapat mananagot si Kibuloy sa mga krimen laban sa kanya. Hindi naman po pwedeng maging senador ang isang accused ng human trafficking, especially when there is substantial evidence already to the effect, no, na ganyan talaga ang ginagawa niya. So if anything, it just expedited the extradition. Ayan mga katamba, yan, narinig po natin talaga yung pamamaraan po. Talagang pinipilit po nila na hindi po maluklok sa Senado ang Pastor Kibuloy, mga katambay. Dahil pipigilan po nila, di umano, dahil nakita po natin mismo sa department ng DOJ na kung mananalo raw po ang Kibuloy ay magkakaroon po ng proteksyon. Dahil magkakaroon siya ng immunity, di ba? Unahin po muna natin si Risa Hontiveros, mga katambay. Saka po natin isunod ang DOJ. Ito po mga katambay. Nakita nyo po kung paano po magwaldas di umano, maglustay ng pera ang Risa Hontiveros, ang Senadora Risa Hontiveros. Tama po pa ba yung ginagawa niya? Nasa korte na po lahat eh. Di ba? Wala ka bang tiwala sa korte? Sa mga judge, sa mga sa mga huwes natin, sa korte natin, at kailangan mo pa mag-hearing. Nakasampa na lahat ang kaso na sinasabi nyo. Lahat ng kaso, patong-patong pa nga sinabi nyo po, di ba? Patong-patong na kaso ang binigay nyo sa Pastor Kibuloy, di ba? At meron ka na naman pala na sinasabi mo na mga testigo na kailangan po na makakuha po sila ng hustisya. Bakit kailangan po sa Senado? Makapagbibigay po ba kayo ng hustisya dyan? Di po ba hindi? Kailangan sa korte pa rin ang usapan. Ano po kailangan po? Gusto lang po na exposure. Gusto lang po nito ng media mileage. Gamit po ang mainstream media para po siya mapag-usapan. Tingin po na inyong lingkod, mga katambay. Di ba? Para po lang makabit po siya sa pangalan ng Kibuloy, mga katambay. Dahil po pinag-uusapan po kasi ngayon ng Kibuloy. Di ba? Dahil po meron po siyang mga kaso pero tatakbo po siya. Di po ba? Gaano po kalaking pera ang gagastusin po nito ng taxpayer? Dito po sa gagawin niya pong pagbubukas daw muli. At meron na naman siyang ipipresenta ng mga testigo. Bakit ayaw po nila idirekta sa korte? Kung talagang matibay po ang mga ebidensya nitong sinasabi ni Senadora Risa Hontiveros, sa korte nyo po dalhin yan dahil nandun na po lahat ang kaso. Kaya po napaghahalata po kayo eh. Napaghahalata po kayo, Senadora Risa Hontiveros. At halos wala na po kayo. Nagagawa sa taong bayan. Hinalal po kayo ng Pilipino. Nanalo po kayo senador para po makatulong sa problema ng bayan. Hindi po problema ng bayan si Kibuloy. Kung yan po may mga kaso, sa korte po yan nililitis, hindi po sa Senado. Hindi nyo po trabaho yan. Trabaho po ng korte yan. Ang trabaho nyo po, maglingkod sa mga Pilipino. Pag may mga kaso naman, ang tao, katulad ni Pastor Kibuloy, kung may kaso man siya, trabaho po yan ng mga korte, trabaho po ng mga huwes yan, trabaho ng mga judge yan. Hindi nyo po trabaho yan. Trabahuhin nyo po yung dapat na trabaho nyo. Nasa legislative po kayo. Tumulong po kayo
Magtatatlong taon na po kayo riyan. Nung mahalal po kayo. Ano po ang ginagawa nyo? Solusyon. Bilang maglingkod. Kayo po'y maglilingkod sa tao, sa mga Pilipino na naghalal sa inyo. Sa taong bayan po kayo hindi maglilingkod. May pakinabang po ba ang taong bayan sa kaso ni Kibuloy? Makapagpapababa ba ito ng presyo? Bababa ang presyo ng bilihin dito? Bababa ang singili ng Meralco rito? Ng kuryente? Ng tubig? Ng gasol? Bababa? Bababa po ba rito? Bababa rin po ba dito ang krimen? Ang krimen, napakataas. At bababa rin po ba dito ang droga? Mga katambay. At lalong-lalo po ba, mapapataas po ba nito ang sweldo ng manggagawa sa Pilipinas, sa ating bansa? Itong ginagawa nyo kay Kibuloy na nasa korte na. Mag-isip-isip nga po tayo mga katambay, mga kababayan ko, dito sa ginagawa ni Senadora Risa Hontiveros. Ito po ba hinalal natin bilang judge o bilang senador? Tapos na po yan eh. Na-hearing na po yan. Ngayon, kung meron po kayong nakakalap na mga sinasabi nyo, na mga marami kayong testigo na nag-uugnay dahil dito kay Pastor Kibuloy, ibigay nyo na po sa korte yan. Dalhin nyo na po dun yan. Kaya nakakalungkot lang po, naghalal po tayo ng ganitong klaseng senador na hindi po ito para sa taong bayan. Para lang po yata ito sa sariling interes. Komento na inyong lingkod. Gusto lang po yata nito magpabango sa tao para po masabi na siya po ay napakagaling na senador. May nagagawa siya bilang senador dahil nga dito sa issue ni Kibuloy. Hindi naman po tanga na at hindi po bobo ang mga Pilipino ngayon. Ang hinahanap po ng mga Pilipino ngayon, lalo po ng middle class at may hirap, yung solusyon po sa nagtataasang bilihin, solusyon po sa kakulangan ng trabaho, solusyon po sa dagdag sweldo ng mga nagtatrabaho. Yan po ang kailangan. Di ba? Hiyang-hiya naman tayo rito mga tambay sa senadorang ito. Ganito lang po pala ang gagawin trabaho sa atin ito. Di sana po naghalal na lang po tayo ng mga maraming huwes, maraming judge sa Senado. Halos lahat po ito judge yata Hindi po senador. Mga katambay, nakakalungkot lang po. Kaya isip-isip po tayo, tatakbo po ito. Mukhang ito po gusto pong tumakbong bilang presidente ng bansa pa yata ito, di umano. Ngayon, bistado na po silang lahat. Bistado na po sila ng mga Pilipino, mga katambay. Lalong-lalo na nung maging vice president, ang Vice President Sara Duterte, natuklasan po lahat ang mga karakas nila, yung mga lihim nila, mga tambay, natuklasan. Sunod naman po natin itong DOJ, mga katambay. Talagang nakita nyo po, saan puwersa ang gobyerno, ang institusyon ng Senado. Nandiyan si Risa Hontiveros. Sa DOJ naman, siyempre po, ang isang Remulla, mga katambay. Ang isang Remulla na may issue rin po ang anak di umano sa droga, sa high grade na marijuana na galing pa sa ibang bansa, mga tambay. At nahuli po ng PIDEA ang anak po. At bigla pong nabago po ang ihip ng hangin sa anak po ng DOJ Secretary di umano. Bigla pong naabsuelto, nalinis ang pangalan, mga katambay. Wala ng kaso sa droga, sa pinakamahal na marijuana high grade galing sa ibang bansa. At ang balita po natin, mga tambay, sabi po, yung humuli po na PIDEA, yung head ng PIDEA, natanggal yata, mga katambay. Kung hindi man nasibak, nalipat po yata sa ibang departamento. Ganyan po katindi, mga katambay. Yata sa bagong Pilipinas. Hindi pwedeng magkasala ang namamahala sa bagong Pilipinas. Walang karapatang magkamali. Pagka sa kanila ang issue, sinasabi nga natin, mga katambay, komento na inyong lingkod, madali silang maglinis ng kanilang dumi, mga katambay. Ito po, nakita nyo po ngayon, talagang pinipilit po nila dahil nga po yung sinasabi pong kaso pa ng Kibuloy sa Amerika, yung human trafficking, yung sinasabi po na mga gumagawa raw po ng isa, yung mga pamemeke
na pamimeke po. Siguro dito po yun sa mga miyembro po ng kingdom ng Pastor Kibuloy na peking. Gumagawa po ng mga peking kasal po ito. Parang mga, kung hindi nagkakamali yung lingkod, parang mga fixed marriage, mga tambay. Para lang magkaroon ng sinasabing papel o maging residence. Residence yung mga kanyang gagawa ng ganito, mga tambay. At marami pa, at may mga kaso pa sa Amerika. Kaya lang po, mga tambay, mismo na ang Pilipinas na ang nagmamadali. Dahil nga po, mismo po sila ay parang natatakot na manalo ang Kibuloy bilang senador, mga katambay. Kaya ginagawa na po nila ng paraan. Mukhang minamadali na po nila di umano ang Pastor Kibuloy. Samantalang napakarami pa nilang kaso na pinataw dito. Pati ang Risa Hontiveros, ang senadora, napakarami pang mga kaso na iimbestigahan sa Senado. Gastos po yan. Pero sa kabila nun, patong-patong po ang kaso sa Pilipinas na sinampa nila. Pero mukhang gusto po nilang mawala dyan ng Pastor Kibuloy sa ating bansa at makuha po ng Amerika. Dahil po talagang mukhang pinupus na po nila, minamadali na po ng gobyerno natin sa pangunguna po ng DOJ yung extradition request para po makuha na at madala na sa Amerika ang Pastor Kibuloy, mga katambay. Tingnan nyo po, mukhang tatrabahuin po ito dahil ang halalan po sa susunod na taon pa, mga katambay. Meron pa nga naman silang pagkakataon na magawa ng paraan na ang Kibuloy ay makuha ng Amerika at doon naman po litisin yung mga kaso niya ron. Tingnan nyo po. At talagang nagkakaroon po ng biases, mga katambay. Si Kibuloy lang po ang talagang target yata nila ng gobyerno. Dahil nakita naman po natin, talagang sinasabi po nila na dapat po ay talagang hindi nabigyan ng pagkakataon lalo po sa pagtakbo. Dahil daw po ang Pastor Kibuloy ay napakarami raw pong kaso na kinaharap. Di ba? Para pong ginagawang tangat bobo talaga ang mga Pilipino ng bagong Pilipinas. Kasama po ang DOJ sa pangunguna po ng kanilang Secretary Remulla. Di ba? Ginagawa pong tanga, bobo ang mga Pilipino. Ano po ang tingin nyo? Kung sinasabi nyo pa na bawal at walang karapatan tumakbo ang Kibuloy dahil ito'y may mga kaso na hinihiring sa ating bansa at hindi pa nagiging convicted, bakit po nyo pinatatakbo yung mga convicted na at hindi nyo po hinahabol at hindi nyo po ito hinuhuli at ikinukulong man lang? Convicted na. Child abuse. Malayang-malaya. Naglilingkod pa sa kamera. Convicted na ng korte, Convicted. Child abuse. Nakapagpiyansa, mga katambay. At ngayon, kongresista pa. Grupo po ito ng Makabayang Black, mga katambay. At tumatakbo rin po ito, senador. Secretary Remulla, tumatakbo po, senador. Convicted na. Si Franz Castro. Tapos ipamumukha nyo sa sambayan ng Pilipino na wala karapatan tumakbo ang Kibuloy. Paano po magiging parehas ang batas sa inyo? Kung talagang gusto nyong ipatupad ang batas na bawal, mas maganda po yan. Gumawa po kayo ng batas. Utusan nyo po ang institusyon ng Kamara at ng Senado. Gumawa ng batas. Pag may kaso, hindi na pwedeng tumakbo kahit anong posisyon. Gawan nyo po ng batas. Kaso pa lang, Kaso pa lang. Pag may sinampang kaso, wala na, exempted na sa politika. Di po ba? Kaya lang nagiging one-sided po kasi tayo. Alam ng mga Pilipino na may tumatakbong convicted at meron pong mga drug lord at meron pong nakulong dahil sa droga. Tumatakbo pong congressman, tumatakbong mayor, sangkot sa droga. At yung isa pong tumatakbo pang mayor, meron din pong kaso na mga pagpatay. At yung isang mayor, sangkot din daw po di umano sa droga, nagtago pa nga ng 7 taon sa ibang bansa, tumatakbong mayor. Pero nakatutok lang tayo kay Kibuloy. Mga katambay, nakakalungkot naman po, DOJ. Kaya po napaghahalata po tayo. Napaghahalata po tayo ng mga Pilipino
Meron po yata tayong kinikilingan. Bakit po yung iba, katulad ng Makabayang Black, Congresswoman, Representative Castro, naglilingkod, convicted, nasa Kamara ngayon, tumatakbong senador. Wala pong yaw-yaw dyan ang DOJ. Ang yaw-yaw lang po kay Kibuloy. Walang karapatan tumakbo. Ito na po pala yung sinasabi pong hindi na po pala makakarating sa COMELEC ang disqualification. Hindi na pala makakarating sa COMELEC. Sa DOJ lang po pala. Tapos na ang boxing. Ginagawa na ng paraan. Ginagapang na po ng DOJ di umano na mapunta na po yata sa Amerika. At talagang pilit na pong sinasabi sa Amerika, mag-request na po kayo sa Pilipinas para po dito sa extradition ni Kibuloy. Kaya po, wala na po yatang magaganap sa COMELEC. Doon po sa mga ibang grupo na gusto pong i-disqualified ang pagtakbong senador ni Kibuloy sa COMELEC. Dito pa lang tatapusin na po nila di umano ang boxing sa DOJ dahil meron pong Amerika, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Talagang nakikita nyo po ang bansa natin ngayon, nakakalungkot. Hindi fair justice. Hindi po nasusunod ang hustisya. Isang DOJ secretary ang maglalabas sa atin ng balita gamit ang mainstream media na walang karapatan ang Kibuloy na tumakbo o hanggat maaari dahil patong-patong ang kaso di umano. Pero yung mga convicted, mga sangkot sa droga, sangkot sa pagpatay, meron tumatakbong politiko. Nakakahiya naman po talaga. Ibang-iba na po ang bagong Pilipinas nila ngayon, mga katambay. Ibang-iba. May pinoprotektahan na po yata ang batas ng bagong Pilipinas nila, mga katambay. Nakakalungkot. Ay, nako. Only in the Philippines, mga katambay. Ibang-iba talaga. Ibang-iba sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Never kang makakita na tumatakbo na mga sangkot sa droga nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Wala tayong mababalitaan, lalo sa mainstream media, na may issue, sangkot sa droga, sangkot sa pagpatay, ay tumatakbo sa pinakamatataas na posisyon, mga katambay. Yung isa dyan, mahilig sa saba, may issue ng droga, may kaso pa, hindi pa tapos ang kaso niya. Hinihiring pa. Di ba? Pero tumatakbong party list, mga katambay. Nakakalungkot. Tapos ito, kaya ano po masasabi niyo, mga katambay? Talagang sa ginagawa po nila, kasama po kasi ito Kasi si Pastor Kibuloy, yung grupo yung kanyang istasyon, sila po ang nagbunyag nito Halos po. Nasaktan po sila rito. At talagang isa rin po ang dahilan din dahil kadikit po ito ng mga Duterte. Nakita naman po natin, lahat po halos ng kadikit ng mga Duterte nagkakaproblema na po ngayon sa bagong Pilipinas nila. Di ba? Nandiyan si Roque. Di ba? Si Roque ngayon. Puganti na raw po, mga tamay. Puganti na ang tingin nila kay Roque. Ngayon naman po, meron pa. Si Vice President naman po sa institusyon ng Kamara. Gagawin din po nila pag hindi raw po dumalo sa hearing nila. Papatawan din daw po ng mga contempt, pati ang mga sekretary nito. Ganyan po ngayon sa kanilang bagong Pilipinas, mga katambay. Gumagamit na po yata sila talaga. Yata ng kamay na bakal na sila lang may karapatan. Wala na po batas-batas sa kanila. Basta yung gusto lang yata nilang masusunod, mga katambay. Nakakalungkot po. Komento na inyong lingkod. Pwede nyo naman pong pulaan. Pwede naman po ninyong batikusin si Kamanong. Tatanggapin naman po ni Kamanong yan. Kaya komento ko po ito Komento na inyong lingkod. Hindi po parehas ang pagtingin ng batas ngayon. Hindi po parehas ang ginagawa po nilang pagpapatakbo o pag-implement ng hustisya sa ating bansa. Pinabatikos mo ang isang tao na may mga kaso, pero yung mga may kaso at may convicted na ibang tao, pinoprotektahan mo at hindi mo man lang sinasabi sa amin, sa mga Pilipino o sa mainstream media o binabalita
na disqualified na yung mga yan dahil may kaso rin yan. Di ba? Only si Kibuloy lang, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, nagpapasalamat po at maging matalino na po tayo, mga katambay. Lalong-lalo na po sa darating na halalan. Maging matalino na po tayo. Bumoto po tayo ng tama. Nakita na po natin sila maglingkod, mga katambay. At sana po mabago pa po ang sistema po kung paano po magpatakbo ng batas, mag-implement ang ating bansa. Dahil nakita po natin, ibang-iba ang paggamit ng batas sa dating Pangulong Duterte kisa po sa bagong Pilipinas nila, mga katambay. Salamat po sa mga gusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagko-comment, like, and share. At syempre po sa mga tumatangkilik po na hindi nyo po iniiwanan ang ating Tambayang Makabayan. Maraming salamat po, mga kababayan ko. Sa muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.